Ang sino man nagsasabing mahal niya ang Diyos, subalit napupot siya sa kanyang kapwa, sinungaling. Asawa, anak, kamag-anak, kaaway, kapitbahay, dating kaibigan, ngayon hindi na, sinungaling. Kung ikaw ay nawala na ng pag-ibig o pagkalinga sa iyong kapwa, sa anumang dahilan, napapalayo ka sa Diyos. Napapalayo ka sa Diyos. Hindi mo alam ang iyong pupuntahan. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark chapter 12, verses 28 to 24. One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, "Of all the commandments, which is the most important?" "The most important one," answered Jesus, "is this: Hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these." "Well said, teacher," the man replied. "You are right in saying that God is one, and there is no other but Him. To love Him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices." When Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And from then on, no one dared ask him any more questions. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduceo. Kaya lumapit siya at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon.
Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. According to the Gospel of our Lord Jesus Christ, according to Mark, chapter 12, verses 28 to 31. One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, "Of all the commandments, which is the most important?" "The most important one," answered Jesus, "is this. Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this. Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these." Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. At tawagin na po natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Z. Velarde. Kumusta na kayo? I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal. Wagas sa pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa at matagumpay. Happy and prosperous talaga, mayaman at matalino pa. Pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal. Wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin ang Panginoon. Okay, tasan yung dalawang kamay. Tatanungin ko kayo, sasagot kayo ng totoo. Unang tanong, may puso ba kayo? Pangalawang tanong, what is the shape of your heart? Anong hugis ng inyong puso? Heart shape. Pangatlong tanong, what is the color of your heart? Sino nagsasabing red? Gusto nyo malaman? The color of your heart, of our heart, is red and white. Alam nyo yon? Ang nagbibigay buhay sa katawan ay ano? Puso. Sabi sa kasulatan, ang buhay ay nasa dugo. Life is in the blood. At sa ating dugo, may dalawang kulay dyan. The red and the white. Red and white. Kaya tayo ngayon ay red and white. Okay. Pakinggan natin ating mabuting balita ngayon hango sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Mark chapter 12 verses 28 to 31. One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, "Of all the commandments, which is the most important?" "The most important one," answered Jesus, "is this. Hear,
O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. Naintindihan nyo ba yon? What is the most important commandment? Ha? O, ulitin ko, pakinggan nyo mabuti. Pakinggan nyo mabuti. One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked Jesus, of all the commandments, which is the most important? The most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Then sinundan niya, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Tanong, what is the most important commandment? Ha? Makinig ka. Makinig ka, Israel. Ang sabi ng Panginoon, the most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Makinig ka, O Israel. Ang ating Diyos ay iisa. Mahalin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong isip, at ano pa? So ano ang mahalagang utos? Ha? Makinig. Makinig. Sa Diyos, napakahalaga po ang pakikinig. Kung mahal mo ang Diyos, pakikinggan mo siya. Pakikinggan mo ang lahat ng ipinag-uutos niya. Nang sa gayon, masunod mo ang kanyang kalooban. Amen ba? Ang tanong ko sa inyo ay, mahal niyo ba ang Diyos? Sino nagsasabing mahal niya ang Diyos? Okay. Sa susunod kong sasabihin, huwag kayo sa aking magagalit. Sapagkat tungkulin kong sabihin sa inyo ang totoo. Gusto niyo malaman ang totoo? Baka magalit kayo sa akin. Tatanungin ko kayo, mahal niyo ba ang Diyos? Ng buong puso? Buong kaluluwa? Buong lakas? Buong isip? Sino nagsasabing buo? Taas ang kamay nyo, taas ang kamay nyo. Magagalit ka sa akin o hindi? Mga sinungaling. Lahat tayo ay sinungaling pagdating sa pag-ibig sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kung bakit nasabi ko yon? Kaninang umaga, nang pinagninilayan po namin ito ni Brother Rafi, sabi ko, Brother Rafi, magagalit ka ba kung sasabihin kong pag sinabi mo mahal niya ang Diyos, sasabihin ko siyang nagsisinungaling ka? Sabi niya, nakakagulat yan. Pero kako, magagalit kaya ang lahat ng tao makikinig noon? Kayo, nagagalit ba? Sino hindi nagagalit doon sa sinabi ko? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay.
para maging kapaki-pakinabang ating pakikinig ngayon, tatandaan nyo, sabi sa Biblia, nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso. Sa pamagitan ng puso, nananalig ang tao sa Diyos. At sa pamagitan ng kanyang uso, ipinapahayag naman niya ang kanyang pananalig. Kaya siya naliligtas. Amen ba? Okay. Para namang hindi talaga sumama ang loob niyo sa akin, sasabihin ko kung bakit ko nasabing lahat tayo, kasama ko, ay nagsisinungaling kapag sinasabi nating mahal natin ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Mamaya malalaman niyo. Nandito, hinango ko po sa kasulatan. Kaya pakinggan niyo ng mabuti ang mabuting balitang ito nang sa gayon, buhat ngayon, makaranas kayo ng himala ng pag-ibig sa Diyos. Taas ang kamay niyo. If we truly will love God with all our heart, with all our soul, our mind, in our strength, we can expect miracles every day. Amen ba? Okay, labas niyo muna ang inyong mga prayer request. Your handbags, your wallets, passports, bottled water, whatever is in your hand. Taas niyo muna at tayo ay sama-samang manalangin nang sa gayon, maliwanagan natin ng mabuti ang ating pananampalataya sa Diyos. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, sa araw na ito, nais ko pong malaman ayon sa kasulatan kung totoo ngang ako ay umiibig sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Nang sa gayon, maranasan ko ang himala sa buhay na kailangan ko araw-araw. Nang sa gayon, ako ay makapamuhay ng kalugod-lugod sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo po ang aking pakikinig ngayon ng mabuting balita. Pagpalain niyo po ang lahat na hawak ng aking kamay ngayon, ang aking mga kahilingang pasalubong, nang sa gayon maranasan ko ngayon din ang himalang kailangan ko sa buhay, sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, baba mo na yung hawak kamay, then find your partner. Find your partner. Okay. Unang sasabihin mo sa partner mo, makinig ka, Israel. Ulitin nyo nga. Okay, ilagay natin ang ating sarili na parang tayo si Israel na pinagwiwikaan ng Panginoong makinig ka, Israel. Sa totoo lang, kapag tayo ay nagninilay ng salita ng Diyos, kasama tayo roon. Ilagay nyo ang inyong sarili sa kasulatan nang sa gayon, mabuhay sa iyo personal ang sinasabi ng Diyos. Amen ba? Sapagkat kung totoong mahal natin ang Diyos, pakikinggan natin siya. At uunawain ang kanyang sinasabi at ating susundin. Amen ba? Okay. 1 + 1. Pangalawa, sasabihin mo, tandaan mo ito, walang ibang Diyos kundi si Yahweh El Shaddai. Ulitin nyo nga,
Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Panghuli, sabihin mo sa kanya, mahalin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong isip. Ulitin nyo nga. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, taas ang kamay, taas ang kamay. Taas ang kamay, harap dito sa akin. Yan. Sa bilang kong 3, yuyuko kayong 3 ulit at sisigaw niyo ang salitang love, love, love. Ulitin nyo nga. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, maupo na tayo. Maupo tayo na mabuti at pakinggan po natin ang magandang balitang ito. Ang pamagat ng mabuting balitang ito ay The Miracles of Loving God and Neighbor. The Miracles of Loving God and Neighbor. Ang himala ng pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas, at pag-ibig sa ating kapwa. May himala po yan. Naniwala kayo doon? Love is full of miracles. If only you know how. Kung alam lang natin. Now, so ang unang tanong ko ay, kung mahal nyo nga ba ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-isip ang ating Diyos? Ang sagot nyo ay, Amen. Diba? At ang nawi ka naman sa akin ng Espiritu ng Panginoon, mga sinungaling. Kasama ko roon. Kasama ko roon. Bakit? Sabi niyo, bakit Brother Mike? Nasabi mong nagsisinungaling tayo sa ating pagsasabing mahal natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Alam niyo kung bakit? Paano niyo mapapatunayan na mahal niyo ang Diyos? Sa totoo lang. Paano? Sabi mo sa tayo, tanongin mo katabi mo, mahal mo ba talaga ang Diyos? Anong sagot niya? Amen. Okay, pakinggan niyo po ang nasusulat. 1 John chapter 4 verses 19 to 21 says, pakinggan niyo mabuti, we love because He first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Ulitin ko ito para maunawaan niyo yung sinabi ko sa inyo. 1 John chapter 4 verse 19. We love because He first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Nagmamahal tayo sa Diyos sapagkat Siya ang unang nagmahal sa atin. Ang sino man nagsasabing mahal niya ang Diyos, subalit napupot siya sa kanyang kapwa, asawa,
anak, kamag-anak, kaaway, kapitbahay, dating kaibigan, ngayon hindi na, sinungaling. Nakikinig ba kayo? Kaya kung kayo ay may taglay pang galit o puot sa sino man, pag sinabing neighbor, it means everyone. Everyone. Kung sinong tao ang ipadala sa atin ng Diyos, sa ating kaalaman, sa ating paligid, siya ang ating neighbor. Irrespective of your family relationship. He may be your mother, your father, your sister, your brother, your wife, or your husband. They are our neighbors according to Scripture. We love because He first loved us. Natututo tayong magmahal, bagamat hindi kamahal-mahal ang taong yon, sapagkat tayo ang unang minahal ng Diyos. Wala pa tayong kamalay-malay, di pa natin kilala ang Diyos, at karamihan hindi talaga kilala ang Diyos. Tulad ko noon, minahal na tayo ng Diyos. At alam niyo ba kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Alam mo ba kung gaano ka kamahal ng Diyos? Sabi sa kasulatan, iiwan ng pastol ang 99 sa loob ng simbahan at hahanapin yung hindi nakarating, yung isang nawawala. Hahanapin yun. At kapag nasumpungan niya, ilalagay niya sa kanyang balikat, masaya siyang uuwi at aanyayahan ang kanyang paligid upang maghandaan at magkaroon ng malaking piging sapagkat nasumpungan niya ang nawawala niyang tupa. Ganyan daw ang nagaganap sa harapan ng Diyos sa langit. Libo-libong anghel ang nag-aawitan ng papuri sa Diyos kapag may isang makasalanang nagbabalik loob sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. At pag sinabing nagbabalik loob sa Diyos, ibinabalik niya ang kanyang dating damdamin at saloobin sa kanyang kapwa. Kung ikaw ay nawala na ng pag-ibig o pagkalinga sa iyong kapwa, sa anumang dahilan, napapalayo ka sa Diyos. Napapalayo ka sa Diyos. Hindi mo alam ang iyong pupuntahan. Kaya naglalagalag ka. Hindi mo na alam. Sapagkat napuputol ka sa divine protection and guidance of God. Sapagkat napuputol ka sa divine protection and guidance of God. Makinig po kayo sapagkat ito pong pagninilay natin ay karugtugpad po ng ating pinagninilayang divine protection, divine guidance, and divine provision. Malinaw ho ba yun? So, sa sandaling naputol ang ating relasyon sa ating kapwa, irrespective of who they are, your peaceful and joyful relationship with one another is cut off. Then, yung peaceful, joyful, loving relationship with God is also cut off. You know why? Because the Scripture says, whatever you do to the least of my brothers, you are doing it unto me. Ano man ang gawin mo sa aking pinakamaliit na kapatid, sa isa't isa sa atin, ginagawa natin sa Diyos. Hello. Gusto niyo pagpatuloy natin? Okay. As we go further, for whoever does not love their brother and sister whom they have seen
cannot love God whom they have not seen. Paano natin masasabing mahal natin ang Diyos kung ang ating kapwa na nakikita natin, nahihipo natin, nakakausap natin, nayayakap natin, ay hindi natin mamahal-mahal? Paano? Di mo naman nakikita ang Diyos. Nakita niyo na ba ang Diyos? Hindi. Maski si Moses, di po nakita ang Diyos. Whom they have not, and He has given us this command: anyone who loves God must also love their brother and sister. Nakikinig ba kayo? Ulitin ko at tapos tatagalogin ko. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. And He has given us this command: anyone who loves God must also love their brother and sister. At ito ang kanyang utos. Utos po ito ng Panginoon. Ang sino man nagmamahal sa Diyos ng totoo, dapat din mahalin niya yung kayang kapitbahay. Yung mga taong umaliposta sa Kanya. Yung mga taong walang paki sa Kanya. Maging yung mga hipokrito sa ating paligid, dapat mahalin din natin sila. At paano natin mapapatunayan na mahal natin sila? Ano man ang sabihin natin nila sa atin na masama, huwag nating gantihan ng masama. Amen? Sabi sa 1 Peter, do not repay evil with evil, but with a blessing. Sa halip, ipanalangin natin sila ay pagpalain ng Diyos. Nang sa gayon, matuto silang kumilala kakatotohanan na iisa lamang ang Diyos. Isa ang pinagbubuhatan ng buhay natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen ba? Ba't kay tahimik na tahimik? Bato sa langit, ang tatamaan po ng mensaheng ito, sa akin ay ngumiti. Huwag po magingit-ngit. Amen ba? You know why? Love is, Love is patient. Ang pag-ibig ay isang pasyente. Dapat inaalagaan, inaaruga, binabantayan, at sa lahat ng panahon, nginingitian. Sa totoo lang, nung kayo ay nasa estado ng pagmamahal, nung kayo'y dalaga pa, o kaya binata pa, hindi ba nagmahal kayo? Sino ang nagmahal nung dalaga pa? Sino na magmahal nung binata pa? Yung totoo yan, ha? Alam nyo, sa totoo lang, nung tayo ay tamaan ni Cupido, nang masumpungan natin yung ating mamahalin sa buhay, umaga, tanghali, hating gabi, gising, tulog, siya ang ating iniisip. Totoo hindi? Kung hindi niyo siya iniisip, hindi niyo siya mahal. Paano ko alam yan? Diyan ako nasira Nang masumpong ako aking minamahal, mamahalin ko talaga, kahit hindi ako gusto, umaga, pagising ko, siya ang una kong naisip. Bago ko matulog, siya ang una kong naisip. Anong iniisip ko?
paano ko siya mahalikan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Taas ang kamay nyo. Habang pinagnililayan ko ito, pasensya na kayo, medyo nasira ang boses ko eh. Kasi doon sa Hong Kong, malamig. Bago ko dumating, malamig na malamig. Sabi ko, kinabukasan pag-jogging ko, mainit na yan. Totoo nga naman, uminit kinabukasan. So galing sa lamig, init, lamig, namaos ako. Ganyan ang pag-ibig. Init, lamig, mamamaos ka. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Naisip ko, sabi ko, nang binabasa ko ito, may sabi sa akin, sabi ng demonyo, sobra naman ang Diyos mo. Wala nang iniwan sa akin. Pero mo buo, mahalin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Pag sinabing buo, may puwang ba ang demonyo? May puwang ba ang problema? May puwang ba ang lungkot? May puwang ba ang gutom? May puwang ba ang uhaw? Kapag ikaw ay nagmamahal at laman ang isip mo at puso mo, yung minamahal mo, hindi ka magugutom. Hindi ka mauuhaw. Totoo hindi? Kung hindi nyo naranasan yan, hindi pa kayo nagmahal. Hindi pa kayo nagmahal. Nagmamahal-mahalan lang. Ngayon, ang tanong ko ay, bakit Lord? Bakit ito ang gusto mo? Na uri ng pag-ibig na taglayin ng tao. Ang sagot ay ganito, kasi buhay mo ay sa akin. Sa akin galing, sa akin babalik. Hinihinga mong hangin sa akin. Nakikinig ba kayo? Iniinom mong tubig sa akin. Kinakain mong pandesal, sa akin pa rin yan. Nasusundan niyo ba? Wala naman talaga tayong ari dito eh. Kung di tayo binigyan ng Diyos ng hininga, wala tayo. Wala tayong buhay. Amen ba? At ito pa magandang inspirasyon sa akin. At gusto kong iwanan nyo to sa inyong isipan. Kapag totoong minahal natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas, hindi tayo maliligaw. Hindi tayo maliligaw. You know why? We have a complete divine guidance. We will have a complete divine guidance. Bakit? Ang lagay niyan, parang bulang inalagay natin sa kamay ng Diyos ang ating buhay. Bahala na kayo. Iyan ang buhay ko. Ano sa tingin nyo ang unang himala na nagagawa ng pag-ibig sa Diyos? Ano? Gusto nyo malaman? Nakikinig ba kayo? Sino sa inyo ang natatakot abutin ang hating gabi? Sino sa inyo natatakot na pagalitan ng mister pagdating sa bahay?
O kaya pagalitan ng nanay at tatay pagdating sa bahay na 10 oras. Sino sa inyo natatakot na mawala ng asawa? O mawala ng anak? Simple na lang. Sino sa inyo ang may taglay na takot? Takot mamatay. Sino sa inyo hindi natatakot mamatay? Maniwala ko sa inyo. Kung ako natatakot ako mamatay. Kayo pa? Sino sa inyo ang hindi natatakot mamatay? O sino ang takot mamatay? Nagsasabi ng totoo yan. Ang nagsasabi ng totoong natakot mamatay, hahaba ang buhay. Hahaba ang buhay. Bakit? Kung talagang hindi ka natatakot mamatay, magpapasagasa ka dyan. Diba? And then, sa totoo lang, lahat na tao, pinaghaharian ng takot. Sari-saring takot. Kaya tayo na ililigaw sa buhay dahil sa takot. Kaya tayo nakagagawa ng hindi tama sa paningin ng Diyos dahil sa takot. Amen? Ang tanong ay, paano natin mapagtatagumpayan ang takot? Kagabi, pagdating namin, supposed to be 6:15 ang landing namin. It's 1 hour and 30 minutes from Hong Kong. Andito na kami before 6. Pero ang sabi ng piloto, sorry folks, we cannot land because there is heavy traffic in the air. Sabi ng piloto, sa Pilipinas, heavy traffic sa karsada, heavy traffic pa sa langit. Kaya hindi makalanding ang eroplano agad-agad. So it took us 45 minutes. Ang sabi ng piloto, we are on holding pattern. Holding pattern. Kako, sino kayo nag-hold nitong eroplanong ito? Kapag umikot ka na ng matagal at hindi nagsasalita ang piloto, matatakot ka na. Bakit kaya? Isip ko, baka maubusan ng gasolina. Diba? O baka ito ay bumangga dyan sa ibang eroplano. Kung ano-anong sa takot ang naisip mo, So nagdasal ako. Ang sabi ko, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Hallelujah. Paulit-ulit. Sabi sa akin ng Espiritu Santo, ulitin mo nga yung bandang huli. Ano yung bandang huli? Aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay gagantimpalaan ng ano? Anong gantimpala? Mahabang buhay. Pagkatapos sabi ko, oo nga naman, ba't ako natatakot? Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Pag minahal mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong isip, kasama mo siya. Bakit ka matatakot? So, pagbaba ko sa eroplano, binuksan ko ang Biblia para yung mensahe ngayon. Kako, Valentine's nga pala bukas, Sino na makako nagpauso ng Valentine's na yan? Sino? Si Valentin daw.
Si Valentin. Sino naman si Valentin? Awan ko kung sino yon. Pero sineselebrate natin, di ba? So pagdating ng February 14, ano ang ibig sabihin ng Valentine's Day? Araw ng mga... Hindi. Araw ng mga sugatang puso. Kaya pula yan eh. Noong una pula, di ba? Kasi ang ibig sabihin nun, sugatang puso. Araw ng mga sugatang puso. Kaninong puso ang nasugatan? Kaninong puso ang dumorogo? Kay Jesus. Kay Jesus. Ang unang pusong nasugatan nang dahil sa pag-ibig na hindi niya matanggap-tanggap, hindi niya madama, buhat sa kanyang iniibig, ay ang Diyos. Ang Diyos. Siya ang unang umibig sa atin. Wala pa tayong balay, inibig na tayo ng Diyos. Nasa isip tayo ng Diyos. Buong isip niya, ikaw, kung nasaan, iniisip ka ng Diyos. Nalaman niyo ba yun? Put this in your mind. Sinners, lahat na nagkakasala, hindi nawawala sa isipan ng Diyos. Hindi nawawala sa isipan ng Diyos. Hindi nawawaglit sa puso ng Diyos. Kaya lagi tayong hinahanap ng Diyos. Hello? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay, tas ang kamay. So the first miracle of loving God and neighbor is we will overcome all our fears. Mapagtatagumpayan natin ang lahat ng takot na naghahari sa ating buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. 1 John chapter 4 verses 13 to 18 says, "This is how we know that we live in Him and He in us." Dito natin malalaman na tayo ay namumuhay na kasama ang Diyos at siya ay kasama natin. He has given us of His Spirit. And we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Narinig niyo yun? Ulitin ko. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Kapag tayo ay totoong nagmahal ng buong isip, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas sa Diyos at sa ating kapwa, lahat ng uri ng bagay na kinatatakutan natin maglalaho sa ating buhay. Maglalaho sa ating buhay. Maging ang takot natin sa kamatayan,
mawawala yan. Mawala yan. Ang pagkatakot sa kamatayan, pakinggan niyo to, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Ang taong takot na takot sa anumang bagay, may nakita lang na dumaan na pusang itim, araw ng Biyernes, hindi nalalabas ng bahay. Hallelujah. Amen ba? So, ang tao nabibigo dahil sa takot. Dahil sa takot. Marami. Ito po, wag kayo magagalit sa akin, may tatamaan dito. Maraming hindi makapag-asawa dahil takot mabigo. Takot mabigo. Amen ba? Marami naman na mag-asawang hindi nag-i-enjoy. Bakit? Takot maagawan ng asawa. So dahil sa kanyang takot, pagdating ng gabi ng mister, investigasyon na. Saan galing? Bakit ngayon lang? Sabi naman ni mister, matraffic. May dahilan lang kayo, matraffic. May nagsabi sa akin kanina, Hiniral. Sabi niya, Brother Mike, bukas araw ng puso. O ngayon kako, lahat na asawa, nasa asawa. February 14. Ngayon anya, February 13, wala sa asawa yun. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Nasa kamay nyo. Kaya kayo mga misis, na hindi nyo kasama ang mister nyo ngayon, mag-isip na kayo. Pero sigurado bukas na sa inyo yun. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay? Loving God with all our heart, with all our strength, mind, and soul, and loving our neighbor has miracles. May himalang nagagawa ang pag-ibig sa Diyos. Kung buo, yung buo. At pinag-usapan na dito, yung umiibig ng buong buo sa Diyos at sa kanyang kapwa. Ang unang himala, magugulat na lang kayo, lahat ng iyong kinatatakutan sa buhay, mawawala. Mapagtagumpayan nyo. Pati yung takot nyong sumakabilang bahay ang mister nyo, mawawala yun. Mawala yun. Bakit? Tanongin kung bakit. Ganito yun. Ang mahal, ang nagmamahal, mapagtiwala. Mapagtiwala. Hindi ko makalimutan yung attitude ng mother ko. Nung nabubuhay pa, maliliit kami. Yung father ko, mas gwapo sa akin. Lahing Kastila yun eh. Maraming girlfriend yun. Na magaganda. Kaya nagmana yung aking dalawang kapatid doon. Si Brother Gomer sa si Brother Rod. Sa tatay namin. Pero, kapag numarating ang balita sa mother namin, na yung nakita nila yung aming papa na may kasama maganda, ito po naririnig namin lagi, asawa ko yun. Pagdating ng gabi, akin yun. Totoo nga naman. Pagdating ng gabi, ang papa namin nasa bahay. So walang gulo. Walang gulo. Mayroon akong kaibigan, ito po'y totoo, kasama ko sa trabaho noon, boss ko siya.
Ang napakasawa niya, isang Hollander from Holland. Mabait siya. Nakasama ko sa trabaho. Yung aking boss, bohemyo, mas gwapo sa akin. Kung umuwi yon sa kanila, umaga na. Alas 4 ng umaga. So tinanong ko yung misis niya, ako, ma'am, what time did boss came home last night? Oh, very early. Ako, how early? 4 o'clock. 4 o'clock in the morning. So kako, did you not ask him where he came from? No, sabi niya. I don't ask any question. What do you do? I prepare him a breakfast. I prepare a hot towel and I bath him. Pinapaliguan ko siya. Then we eat together and we sleep together. Then he wakes up at 8 in the morning to go to the office. So I have only 2 hours with him. Why should I quarrel with him? 2 oras na lang naiwan sa akin. Magtatanong pa ako, aawayan ko pa siya. Loging-logi na ako. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And that's very true. Totoo po yan. Sana ganon ang isa't isa sa atin. Mapagtiwala. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pinapatay. Hindi namamatay. On the other hand, willing to die for the one he loves. At iyan ang ating Diyos. Iyan si Jesus. Inialay niya ang kanyang sarili, alang-alang sa inyo at sa akin na isang makasalanan. Bakit? Para sa pamagitan ng kanyang kamatayan, magkaroon tayo ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tanong ko ay, natakot ba si Jesus sa kamatayan? Ha? Natakot? Natakot? Kaya lang napagtagumpayan niya ang takot na yon. Saan niyo masusumpungan na natakot si Jesus? Sa Getsemani. Ngayon, magmamahal na araw na. Tandaan niyo ang bawat araw, mahal. Kaya tawag yan, mahal na araw. Bakit? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Walang araw na hindi tayo minahal ng Diyos. Sino man tayo, ano man ating kalagayan sa buhay, ano man ang ating paniniwala, mahal ka ng Diyos. Walang araw, walang gabi, walang sandali na hindi ka minahal ng Diyos. Andiyan pa ba kayo? Bakit hindi kayo makareact? Bakit hindi kayo makareact? Tatandaan niyo ito. Tandaan niyo ito. Ako'y nagdasal. Simple ako manalangin. Sabi ko, Lord, ngayong gabi, bigyan mo kami ng espesyal pasalubong. Sa kamay niyo. Sa kamay niyo. Alam ang sabi ng Panginoon, noong pang-una, hindi ka pa humihingi, mayroon ka ng pasalubong sa akin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya, hindi ba, pag tayo nagdiriwang ng mahal na araw,
may araw ng salubong. Salubong. Ngayon, araw ng pasalubong. Laging may pasalubong ang Panginoon. Isang himalang hindi ninyo makakalimutan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ito. So the first miracle that loving God and neighbor with all our heart, mind, soul, and spirit is overcoming our fears. We will overcome all our fears. Ang pangalawa ay napapanahon na malaman natin ngayon. Sa lahat ng airport, kung ikaw ay magbibiyahe, mayroon pong mga nagsusuri doon ng health condition mo. Mayroon kang fill upan na yellow card kung saan kang galing bansa, kung may lagnat ka, mayroon kang nararamdaman, etc., unusual. You know why? Because there are viruses today. May mga virus ngayon na umiikot sa mundo na tinatawag na salot o pestilence. Peste. Mga sakit na hindi alam ng mga dalubhasang doktor kung anong oring gamot ang gagamitin. Before I left, last week, nabasa ko po yon, ang isang salot na tinatawag na, kung narinig nyo, Sikaria. Sikarka. Matindi daw yun. Galing sa lamok. Kagat ng lamok. Hallelujah. Iyan daw, naglamok na yan. Iyan din ang pinagagalitan ng sakit na dengue. Mga sakit na pag hindi naagahan, ikamamatay. Masakit na wala pang nadidiscovering Vaccine. Bakuna. In other words, vaccine na pag na-injeksyonan ka noon, hindi ka kakabitan ng sakit na yon. In other words, yung tawag doon na immunization. Para ma-immune tayo. So, habang wala yung bakunang yon, the entire World Health Organization is worried. Worried ang lahat ng bansa. Kaya lahat ay nag-aabang para walang makapasok sa ating bansa na manghahawa ng sakit na yon. Ang una dyan noon, nauso ang SARS. Yung AIDS, hanggang ngayon, wala pang vaksin yan. Nandiyan pa rin yan. Lumalaganap pa rin yan. Brothers and sisters, kayo ba'y naniniwala sa kasulatan? Sa Biblia? Mayroon ba kayong Biblia? Sino mag-Biblia? Ayan. Binabasa niyo pa. Ang Biblia niyo. Baka dikit-dikit pa yan, mga pages niyan. Hindi pa nababasa. Sa Biblia, mayroon kong nasumpungan, vaccine. That will immunize every believer. Gusto niyo malaman? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam ito noon. Nang ituro ko sa gawain ito, ang panalangin ng umaga,
tanghali at hapon ang Salmo 91. Salmo 91. Second miracle that the love of God and neighbor brings is immunity against pestilence. Divine immunity. Divine immunity. Hindi ka injeksyonan nito. Makikinig ka lang. Kaya ang mahalagang utos, sabi ng Jesucristo, makinig ka Israel. Makinig ka Israel. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka Israel. Sapagkat sa pamagitan ng ating pakikinig, tinatanggap natin ang immunization. We will be immune from pestilence such as Sikar, malaria, SARS, dengue, AIDS, etc. Taas ang kamay nyo. Para maalaman kung nakikinig kayo. Psalm chapter 91, verses 1 to 7. Sa English natin nahanguin sapagkat mas malinaw doon kaysa doon sa Tagalog. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Sa Tagalog, siyang naghahangad ng pagkopkop. Actually, maling translation yun. Kung literal natin ta-translate dito, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Ibig sabihin, to dwell means to stay or to think about with all your mind, with all your heart, with all your soul, in with all your strength. If we dwell, or kung isasalin natin, ipagkakatiwala natin ang ating sarili sa kapangyarihan ng Diyos, ito po ang gagawin niya. Pakinggan niyo. I will say of the Lord, masasabi natin sa Kanya, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Purihin natin ang Panginoon. Napagnilayan niyo ba yon? Siyang naghahangad ng pagkopkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at anumang mabigat na salot, hindi ka magdaranas. Anumang mabigat na salot, hindi ka magdaranas. Lulukubang kanya ng kanyang malabay na pakpak at sa kalinga niya,
nakatitiyak ka na ikaw ay ligtas. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, I have promised many months to give you the insight God will give me on Psalm 91. I have not fulfilled that promise because I have not received any inspiration about it. But I tell you, the miracles of Psalm 91 happened before and it is happening today. Purihin natin ang Panginoon. Purihin. Taas ang kamay. And I believe that Daniel and his friends, si Daniel at kanyang mga kaibigan, nang ipinagbawal po ng Haring Nebukadnezar sa kaharian ang manalangin sa loob ng 30 araw, lalong nanalangin si Daniel. Umaga, tanghali, hapon, binubuksan niya ang bintana paharap sa Israel, tinataas ang kanyang kamay tulad ng pagtaas natin at dinadalangin niya ang Salmo 91. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Masasabi natin, kapag minahal natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip, masasabi natin sa Kanya at pakikinggan tayo ng Diyos. Masasabi natin sa Diyos, Ikaw ang aking muog. Ikaw ang aking tahanan. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking immunity laban sa lahat ng sakit sa mundo na kumakalat ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, the Bible says, man believes in his heart, and he is saved by that belief through confession. Sa pamagitan ng paghahayag ng ating nguso, naliligtas tayo ng ating pinaniniwalaan sa ating puso. Iyan ang ating Diyos. Isang salita na hindi nagwawakas. Isang salita na hindi nababawasan ng bisa sa habang panahon. Maglalaho ang langit at lupa, ngunit ang bisa ng salitang ito ay hindi mawawalan kailanman. At ano ang salitang ito na mananatili, na hindi mawawala ng bisa magpagaling kung may sakit, bisang iligtas ka sa anumang kapahamakan, bisang hindi kakapitan ng anumang salot na lumalaganap sa ating sanlibutan. Ano ang salitang ito? Lakasan nyo. Love. Love. Because God is love. Purihin natin ang Panginoon. Love. Ano yan na? Papasak ko eh. Anong tono nito? Love is a many splendid thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving, and it also to believing the golden crown that makes a man a king. Once on a high and windy hill, in the morning mist
Two lovers kissed, and the world stood still. Then your finger touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love is a many splendor thing. Taas sa taas. Tayo kayo lahat. Let's sing together. Love is a many splendor thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving a reason to believing, the golden crown that makes a man a king. Once on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Then your finger touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love is a many splendor thing. And finally, Kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kaniyang makahimalan. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Ngayon ay tagumpay, finally. Sabay-sabay! Yes! Finally! And finally! Finally! Sabay-sabay! Yes! Finally! 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 Sabay-sabay! Yes! Finally! Purihin ang Panginoon. What we are hearing tonight is about the miracles of loving God with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. The third miracle is, sino sa'yo may sakit? Ha? Wala na. Hindi, totoo lang. Sino sa inyo may sakit sa puso? Naranasan niyo bang sumakit ang puso niyo? Sino nakaranas na ng sakit sa puso? Hindi ba sinasabi ng isa niya, masakit, mabigo? Masakit, Kuya Eddie, ang mabigo. Pero look, tasa kamay nyo. The third miracle of loving God and neighbor is instant healing. Lahat naman ay sa totoo lang nagkakasakit. Tinan nyo ako, umalis ako dito, wala akong sakit-sakit. Galing kami ng Macau, malamig din doon. Pagbalik namin sa Hong Kong, lagay niyo muna ang ulo niyo sa kamay niyo. Kukwentahan ko kayo. Ito totoong nangyari. Pangalawang ulit na ito. Tuwing ako'y manggagaling sa Macau, papasok ka ulit ng Hong Kong.
Doon kasi sa immigration, may nakalagay doon ng 65 years old and above at saka mga disabled. Walang masyadong pila doon. Kung 65 years old ka ni above, pwede kang pumila doon. O kaya naka-wheelchair ka, pwede kang pumila doon. Special lane yun. So pagdating namin sa Hong Kong, wala nakapila doon sa linyang yon. Sabi ng anak ko, Congressman Michael, Dad, doon na kayo pumila ng mami. 65 and above. Ako naman, tayo doon, pila na ako. Nilapitan ako nung nagbabantay. Ang sabi sa akin, boy, hallelujah. Sabi niya sa akin, boy, you read that sign? This is only for 65 above. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ayaw maniwala sa akin, sabi ko, I'm 77. Boy, you go there. Sabi sa akin, doon ka pumila sa mga bata. Hallelujah. Pinagtatawanan ako ng anak ko sa Sister Bilin. Nasa likod ko tawa ng tawa sa akin. Sabi ko na sa iyo, mapapahiya ka na naman dyan eh. Nung isang taon, ganyan din na ginawa mo dyan eh. Ang sabi ko, bakit ako hindi paniwala na ako ay 65 above na? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Sa kamay nyo, sa kamay nyo. Alam sa total, mga nangyayari niyan sa buhay ko, natutuwa ko. Sabi ko, totoo talaga itong Diyos na itong si El Shaddai. Ano? Nasa kamay nyo. Nasa isip kasi lahat yan eh. Nasa isip. Kaya tinuturo ko sa inyo. Ako ni minsan, hindi ko nag-isip na matanda na ako. Maski tingin nyo sa akin matanda na, duling lang kayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang taong umiibig ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip, hindi tumatanda. Sinong gusto manatiling bata? Yung iba naman, nagbabata-bataan. Ngayong gabi, ako'y nakatitiyak. Uuwi kayong walang sakit. Magaling na lahat. Okay, lagay na ang ulo nyo sa kamay nyo. Pakinggan nyo ito. The third miracle of love is instant healing whenever we somehow get sick or is poisoned. Minsan, di natin alam, lahat na sakit galing sa pagkain. No? Saka sa iniinom. In the book of Exodus, chapter 15, verses 23-26, this is what I have discovered. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Mara. So the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink?" Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became fit for drink. There the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to the test. He said, "If you listen carefully to the Lord, or if you hear
the word of God carefully. If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. For I am the Lord who heals. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Lagay ang kamay nyo sa tapat ng puso nyo. Sabi nyo may puso kayo. May puso talaga kayo? Idiin nyo ang kamay nyo. Tumitibok pa ang pusong yan. Nararamdaman nyo? Ang nangangahulugan, may naririnig kayo. Okay. Yung mga Israelita na inililigtas ng Diyos sa pamagitan ni Moses, dumating sila sa isang ilog. Desierto yun eh. May nakita silang tubig sa ilog. Agad-agad takbuhan sila. Uhaw eh. Kaya hindi nila mainom sapagkat lason. Mapait ang tubig. So, nagsigawan naman sila kay Moses. Reklamo kay Moses. Sabi niya, Moses, ano ba ito? Anong pinagagawa sa atin ng Diyos mo? Kung kailan tayo uhaw na uhaw, may pakikita sa atin tubig, hindi naman natin mainom. Mamamatay tayo dito. Si Moses naman, agad-agad, tawag sa Diyos. Sabi niya, Lord, sabi niya, naririnig mo ang reklamo ng mga taga-ambil na ito. Pag narinig ang salitang finally, umaalis na. So sabi ni Moses, kailangan nila lang tubig na maiinom. Pagkatapos, tinuro kay Moses, lumiyong ka sa kanan. Lumiyong ka sa kanan. At may nakita si Moses na isang pirasong kahoy. Kinuha niya ang kahoy at ang sabi ng Diyos sa kanya, itapon mo sa tubig. You listen to this very carefully sapagkat noon, in the early stages of this ministry, tinatawag tayong kulto. Kasi kung ano-ano daw ang pinadadala ko sa inyo, kung ano-ano daw ang pinagagawa ko sa inyo. Sabi ng isang obispo, kulto yan, ng Elsaday na yan. Sa Lunita pa tayo noon. Ang sabi ko sa kanila, naniniwala ba kayong kulto tayo? Kayo naniniwala bang kulto tayo? Totoo yun. Kulto tayo. Call to serve the Lord. Call to serve the Lord. So ngayon, tinapon ni Moses yung pirasong kahoy doon sa tubig at nagbago ang lasa ng tubig. Naging lasang agwa abilina. Kita niyo yan? At nakainom na sila doon. Lahat na kanilang sakit gumaling. Yung pinanghinaan, biglang lumakas uli. Yung sakitin, naging malusog. Sapagkat ang ating Diyos, kapag minahal natin ang buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong isip, sa bawat sandali, pag may karamdaman ka, taas mo lang ang dalawang kamay mo. Ulitin mo nang ulitin ang Salmo 91. Pag nilayan mo ito at kakatitiyakan bago matapos ang iyong pagsasalmo, darating na ang tulong ni El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ngayon, araw ng lakasan nyo. Araw ng
mabuting balita. Lagi kayong nanghula kasi. Ngayon ay araw ng mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Ang himala ng pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasa kamay. Sabi niyo, Panginoon, salamat po sa araw na ito. Araw ng mabuting balita tungkol sa mga himala ng pag-ibig sa Diyos at sa aking kapwa. Ngayon, alam ko na ang aking gagawin. Buhat ngayon, ako ay magmamahal sa Diyos, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas, at sa aking kapwa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Okay. Taas ang kamay niyo. Lilinawin ko po ito, baka ko makalimutan na. Sabi ng Panginoon, the second commandment is this: love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Ano sa Tagalog yon? Iyong kapwa, parang ikaw. Itulad mo ang iyong sarili sa Kanya. Pag minahal mo ang iyong kapwa, minamahal mo sarili mo. Pag pinakain mo ang kapwa mo, binubusog mo ang sarili mo. Pag tinulungan mo ang kapwa mo, tinutulungan mo ang sarili mo. Malinaw ho ba yun? Pag pinatawad mo ang kapwa mo, pinatatawad mo ang sarili mo. Pag pinakinggan mo ang kapwa mo, pinakikinggan mo ang sarili mo. Pag iligtas mo ang kapwa mo, ang iniligtas mo ang sarili mo. Malinaw ho ba yun? Ang tanong ko ngayon, totoo bang mahal nyo na ang Diyos? Wala na kayong sama ng loob sa inyong kapwa. Magagawa nyo ba yung dapat nyong gawin? Amen ba? Pagdating nyo sa inyong bahay, o pagkatapos ng gawain na ito, yung lahat na hindi nyo nagagawa sa taong ayaw mo na, gawin mo ngayon. May himala kang tatanggapin sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Find your partner. Find your partner. Sabi mo sa partner mo, ngayon, alam mo na. 1+1. Pangalawa, sabihin mo, ang kapangyarihan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ulit yun nga. 1+1. 3+3. Okay, alam nyo na. Alam nyo na ba talaga? Ano ngayon ang bibilin mong huli? Ano na? Kung talaga nakinig kayo. Anong sabi ni Lord kay Judas? Anong sabi ni Lord kay Judas? Pero hindi tayo mag-Judas, ha? Ang sabi ni Lord kay Judas pagkatapos niyang subuan nung tinapay, sabi niya, gawin mo na. Yun dapat mong gawin. So, ngayon ang sasabihin mo, pagbibilin mo, ha, sa partner mo, gawin mo na ang dapat mong gawin. Ano ang una? Pangalawa? Pangatlo?
Gawin mo na dapat mong gawin. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, taas ang kamay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Pagtapong ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo. Kikinig ba kayo? Ito ang isisigaw nyo. Oh, pag-ibig na makapangyarihan. God bless you all. Yes, God is love. Ang pagmamahal natin sa Panginoon at sa kapwa. Isa na naman pong playback mula sa ating punong lingkod, Brother Mike Sibelarde, at ito po ay February 16, 2016. Ito po ay Valentine's Day. Para sa mga pusong nagmamahal or sa mga pusong nasaktan daw. Kaya kulay red ang heart kasi nagdurugo, sabi ng ating punong lingkod. And then meron po siyang tatlong miracle na hatid ang pag-ibig ng Panginoon. Number 1 ay to overcome all our fears. Yan. Mapagtagumpayan ang lahat ng takot. At ito po ay hinango sa 1 John chapter 4 verse 13 hanggang 18. At ang second ay ang second miracle ay divine immune system. At ito naman po ay hinango ng ating punong lingkod sa Psalm 91 verse 1 to 7. At ang third miracle ay syempre ang instant healing. Yan. So, at yung gawin mo na, ngayon alam mo na, gawin mo na yung sinabi niya kay Judas. Gawin mo na, magmahal, gawin mo nang mahalin ng hindi kahit hindi ka mahal-mahal. So, payapa na, mayaman pa. Amen. So, ang Panginoon daw ang unang umibig. Siya ang unang nagmahal. Pero, siya rin ang unang nabigo. So, bago ka nasaktan, ang Panginoon muna. So, sa Kanya tayo humugot ng lakas, ng muling pagbangon sa Panginoon. Sa cross, makikita natin yung pagpupursige ng Panginoon. Kahit masakit, kahit nahihirapan siya, itinuloy niya, binuhat niya ang cross hanggang kamatayan. Because true love never gives up. Amen? Because Jesus is willing to die for His loved ones. At tayo yun. He is not giving up on us. So if He's not, so if Jesus don't give up on you and me, why should give up? So keep on loving. Keep on your eyes on Jesus. Because the cross is the sign of faithfulness of the Lord. His faithfulness is our shield. Yan, nabanggit po yun sa Psalm 91, chapter 1 to 7. Ayan, maraming salamat ka, Pray Partners. Sarap pagnilayan ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos kahit gano'ng katamis, hindi nakaka-diabetes. Laging bago, laging sariwa. Ayan, mali po. Nag-aanyaya po tayo. Sa ating mga gawain, every Tuesday, pastoral visit po ng ating punong lingkod. At syempre, Saturday, dyan po sa Sukat, Parañaque, San Dionisio, sa Ambel City Grounds. At ang prayer meeting gawain, syempre sa Amorsolo, 118 Amorsolo Building, Legazpi Street, Makati City, Philippines. Yan. Ayan, pwede po kayo mag-share dyan sa Amorsolo. I-share niyo po yung kabutihan
na ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Sa akin po, personal lang, hinahanap ko po sa isang tao kung paano niya ginamit ang mga salita ng Diyos. Example, yung John 3:16, yung Psalm 91, yung mga verses mismo. Minsan kasi pa nagsishare, diretso na sa blessing, sa answered prayer, pero hindi na detalye kung paano mo ginagamit ang salita ng Diyos. Yun ang hinahanap ko. So, kung anong hanapin mo, makikita mo. Amen po. Ayan, maraming salamat, pray partners, and syempre, to God be the glory, sa Diyos ang papuri, pagluwalhati, sa pangalan ni Jesus, and stay blessed, and see you sa next video.